Hello, ito po, pasok na naman tayo sa trabaho. Kaya, ito, ang lamig-lamig na kasi dito. Ito nga, nag-spray sila ng asin dito sa kalsada kasi para madaling matunaw yung ice. Diba? Ay, tumatawid kasi ako dito sa kalsada, kaya lilingon-lingon ako. Andyan na yung sasakyan. Ayan. Diba? Yan kasi yung mga nangyayari ngayon sa kabila, sa kalaban natin, ayan, nag-aaway-away na dahil uli sa pera, dahil uli sa sponsor, at dahil sa ignoring again. Diba? Kasi kung maayos ang ano mo sa sponsors mo at marunong ka mag-appreciate, wala na sanang mangyari na ganyan, 'di ba? Dapat kasi kapag tayo ang tinutulungan, dapat marunong tayong makisama, marunong tayong mag-appreciate, at marunong tayong mangilala sa mga taong tumutulong sa atin. Hindi ganyan na ang katulad niyan. Nag-aaway-away kayo dyan sa kabila. Nag-aaway-away sila sa kabila kasi meron ng abusado. At isa pa, meron ng nagkasungay. Nagkasungay kasi dahil sa sobrang bilib niya sa sarili niya, nagkaroon ng sungay. At ayun, nasagad na. Ayan, nagsalita na. Kasi dapat kasi tayo, kapag tayo ang tutulungan, tayo ang dapat laging nagpapakumbaba. Pero wag naman hindi ko ibig sabihin ay kahit na ginagawan tayo ng hindi maganda at masakit ay yuko pa rin tayo ng yuko. Magsalita rin tayo, pero yung utang na loob na sinasabi nga, dapat andon pa rin yung pagtanaw natin ng utang na loob. Hindi yung ganyan na ikaw na nga ito tinutulungan, ikaw pa ito nagmamalaki, at ikaw pa itong akala mo kung sino. Masakit nga naman kasi yan. In general lang yan, diba? Kahit sino, ganyan ang mangyayari. Kahit sino naman nasasaktan sa mga ganyan, di ba? Yung ikaw nga ang tumutulong, ikaw pa ang maging masama, di ba? Kaya avoid din pag may time. May kasi ganyan katulad niya, no. May nagsalita na sponsor dahil sa sila nga ang tumutulong, siya nga ang tumutulong, ang laki ng ambag niya sa buhay mo, tapos siya pa ang ini-ignore mo, siya pa yung hindi mo ina-appreciate, siya pa yung parang wala kang pakialam. O di ba? Parte ng hindi mo pag-appreciate sa mga tulong niya. Dapat yung mga ganyan, dahil ang tao hindi mo nararating ang mararating mo kung walang tulong sa iyo. 'Di ba? Pag walang taong tumutulong sa iyo, edi hindi mo nararating yung yung narating mo ngayon. Kaya dapat marunong din tayong tsaka magpakatotoo tayo. Yan ang number 1 magpakatotoo tayo sa magpakatotoo tayo sa kapwa natin tao at saka sa buhay natin. Hindi yung puro kasinungalingan para lang makakuha ng pera. Hindi maganda yun, dahil mga ganyang klaseng tao, hindi magtatagal yan. Lulugmok ka kapag ganyan ang ugali mo, diba? Hindi pwedeng ganyan na kapag tinutulungan ka na iahon sa kangkungan, tapos kapag nakaangat-angat ka na, wala ka nang paki. Yan ang hindi maganda. Di ba?
Yan, hindi maganda. Ngayon, kung lahat ng ginaganyan mo, mauumay din at mauumay din sila dahil kung minsan napapagod din yung mga yan. Napapagod din ang sponsor, sabihin nila na bakit ako nagpapagod ako tapos sila tanggap lang sila ng tanggap. Tapos ako nagpapagod. Parang sa kanila lang napupunta, sa kanya lang napupunta, or sa kanila lang napupunta yung pinagpapaguran ko. Ang swerte nilang, wag kasi kayo, dapat kung minsan yung mga sponsor din, kung minsan ingat-ingat din. Control din kung minsan kasi parang kapag ganyan na lahat isusubo mo sa kanila, yan ang dahilan kung bakit natututo na maging batugan, maging tamad yung tao kapag isusubo mo lahat. Tulungan mo paminsan-minsan sa critical situation, sa mga alanganin na sitwasyon yung talagang matinding pangangailangan, hindi yung konting kibot. Konting kibot ay hihingi sa'yo. Ay, hindi pwede. Huwag mo nang bigyan para matuto. Huwag mo nang bigyan para para magbanat ng matuto siyang, mag-isip siyang magbanat ng buto. Kasi kapag lahat isusubo mo, konting kibot, hihingi sa'yo, tapos bibigyan mo naman, wala. Para tinuturuan mo na lang na natuto na lang siya at nasanay na lang siya na umaasa na lang na hindi magbabanat ng buto, hindi magre-remedyo. Bigyan mo rin ng minsan exercise. Ay yung mga sponsor naman para lang sa pangtawid gutom lang yung mga yan. Sa mga pangangailangan lang yan, sa mga importante, ganun. Huwag nang palaasa. Hindi, ngayon wala na porque uso na ngayon ang sponsor, wala na sanay na yung mga tao na nasanay yung mga tao na umaasa na lang sa ayuda, umaasa na lang sa sponsors, ganun. Hindi ganun dapat. Diba? Bawal ngayon. Kailangan unatin mo yung kamay mo, magbanat ka ng buto para matuto ka kasi ang pera na pinaghihirapan mo ay maganda at nakikita mo kung saan napunta. Pero kapag ang pera na hindi mo pinaghirapan, na pinaghirapan ng iba, hindi mo makikita kung saan napupunta, biglang mawaldas na lang ng walang katuturan. Yan ang tandaan nyo guys, diba? Kaya masasabi ko sa inyo, dapat mag-ingat-ingat din kayong mga sponsor. Huwag lahat isusubo sa mga sa mga nanghihingi sa Bilmoco. Bilmoco niyan, Bilmoco noon ha. Yan ang dapat iwasan natin. Hindi yung konting kibot lang, ganun, yung mga nagpaparinig. Tapos bibigyan. Ay, nako, ako na to, ako. Ako kasi ganyan. Kapag tinitignan kita, desidido akong tumulong sa isang tao. Pero kapag nakikita ko na umaabuso na, stop ko na. Matuto ka na magbanat ng buto. Ganon kasi ako. Hindi ako abusado, hindi ako konsentidor. Kasi kapag konsentidor ka, ang kapartner ng konsentidor, abusado. Diba? Kaya, ingat-ingat. Kailangan bigyan natin ng bigyan din natin ng leksyon yung mga tao. So, hanggang dito na lang muna tayo at andyan na yung sasakyan ko. Bye-bye. Andyan na yung sasakyan ko. Hanggang dito na lang muna tayo. Bye-bye.